Hi guys! How are you? By the way, this is Janine, OFW dito sa Taiwan. At sasagutin ko lang yung mga comments sa akin dito sa aking video na in-upload, and may mga nag-PM din po sa akin at nagtatanong kung paano daw po mag-apply papuntang Taiwan. Yes, yun ang mostly na tinatanong sa akin. Kaya sasagutin natin dito sa video na to, at please, maghintay po kayo hanggang dulo. Panoorin nyo po kasi medyo mahaba po ito, kasi itatakal po natin dito kung paano po ako nag-apply papuntang Taiwan step by step. At ito po ay pangalawang punta ko na dito from Philippines. Kaya ito na lang po ang sasabihin ko sa inyong step by step para mas accurate po doon sa mga nagtatanong sa akin, kasi may mga edad na po yung iba. Which is ako po is nakapunta po dito is 33 na rin po, nakabalik I mean. So ex-Taiwan na ako, so nung nakabalik ako dito is 33 years old na ako. Which is yung age na yon talagang 50-50 na. Hindi na madaling mag-apply papuntang Taiwan para sa age ko. Kasi po may age limit ang papuntang Taiwan. Sa pagkakatanda ko hanggang 32 lang yung iba or 30 years old. Yun yung pinakabata na hinahire nila. So pag sa edad ko is talagang hindi na masyadong mailap na ang tadhana, kumbaga. Ngayon, ang aking agency, ang unahin natin is yung agency ko, pabalik dito sa Taiwan, iQuest Manpower Agency. Dito siya, located sa Malate, Manila. Ito, papakita ko na lang dito kung ano yung Facebook account nila. At check nyo rin yung dami ng followers kasi may mga nanggagaya ng FB page. So, be aware na lang sa mga scammers, kasi marami po yan dito talaga. Lalo na kung papunta po kayo na abroad, marami po ang scammers. Kaya dapat po mag-ingat po kayo. And then, yun nga po, ang agency ko is iQuest. Nag-apply po ako sa iQuest, nagpunta po ako ng walk-in, tsaka nag-abang po ako sa kanilang online. Kasi meron po doon QR code pag gusto mag-apply doon sa hiring nila. So, pumunta po ako doon, nag-walk-in ako. Kung paano yung mga talagang transaction. Ayun na nga, nung nag-walk-in ako doon, pinag-fill up nila ako ng application form nila, and then pinasubmit ako ng mga basic requirements na una nilang kinukuha. Which is, i-take note nyo to ha, yung birth certificate nyo, PSA na, malinaw ang copy, NBI kung available na rin, passport, photocopy din nun, tsaka yung SS nyo, SS ID. Pero kung wala kayo SS, yung bago ngayon na ID natin, yung national ID, yon. And then, ipaparedy nila yun sa inyo. Tapos yung ibang mga documents, kung available na, pwede na rin naman. Pero yun yung mga importante kinukuha nila una talaga. Passport, SS or national ID, NBI, birth certificate. Yes, yan yung mga una nilang kinukuha. Ngayon, kung di pa talaga available yung iba, pwede naman to follow yon pagka may interview na kayo or exam na ninyo, ganyan. May schedule na may available ng company na hiring. Ngayon, kung may hiring na sila, talagang hihingi nila yun sa inyo. Pwede yung pagbalik nyo, kompletuhin nyo na, etc. And then, pagpunta nyo dun mismo, yun nga, pipilapan yung application form nila, sabit nyo yung mga requirements. And then, may exam. Pag i-examine na nila kayo, automatic yun, may exam. Kaya mag-review din kayo kung nahihirapan kayo sa math, mag-review din kayo, PEMDAS, MDAS, yung mga ganyan. Tsaka yung mga, sa English naman, yung mga basic lang. Kaya nyo na yun. And then, after nga nung ganon, pag walang hiring, papauwiin ka nila. Kung wala silang hiring para sa'yo, sabihin nila, balik na lang po kayo pagka may hiring na, patawagan na lang po kayo, ganyan-ganyan. So, sa madaling sabi sa akin nun, wala silang hiring na para sa akin. And then, after nun, nakita ko sa FB nila, meron silang mga QR code doon na pwede kang mag-QR code kung gusto mag-apply sa ano na yon. Hindi ako na-satisfied sa pag-walk-in ko that time kasi sa sobrang daming nag-a-apply, pwede siyang matabunan yung application mo pag walk-in ka. Hindi ko naman sinasabing lahat natatabunan na, pero sa dami ng pumupunta doon every day, talagang may tendency na mapatungan yung man. Although sinasegregate naman nila by date, pero yun nga, sa madaling sabi nga, yung edad ko hindi na talaga kaya baka matabunan. Iniisip ko gano'n, yun yung thinking ko. Sa inyo naman kung hindi kayo gano'n mag-isip, 'di ba? Pero ako kasi nag-try pa rin ako sa online nila. Nakita ko ng QR code doon, hindi nga match siya gusto ko kasi nga hindi match siya experience ko yung hiring nila. Tapos basta yun nga, ginawa ko nag QR code pa din ako kasi nga gusto ko lang magkaroon ako ng record sa kanila na to make sure na talaga pwede ako in-line up pag in case man na magkaroon ng hiring. And then nung nag-QR code ako, nag-response naman na ganyan na na-receive ng ganyan. Tapos after 1 week, I think 1 week, may nag-chat na nga sa akin. Yung sample ng chat nila try kong hanapin na si i-flex ko dito. Ngayon, yung chat na yon naka-indicate doon na ini-invite nila ako for interview at yung company is confidential. Tapos nakalagay doon urgent. Urgent pa nakalagay. So, agad-agad lumabas ako. Lumabas ako. Cavite lang naman ako. Pumunta ako sa agency. Nag-report ako, pinakita ko yung email kasi hanapin nila kung ano bang na-receive mo, kung email ba o text ba, whatever. Kung walk-in ka ba. Sabihin ko may na-receive ako. Ayun na nga. Nung na-receive niya yun, pinakita na sa akin yung hiring. Sabi sa akin, okay ma'am, sabi niya, pinag-exam ako ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero pinag-exam ako ulit. Pagkatapos after ko nga mag-exam, pinakita na sa akin ng isang staff na yun nga yung hiring. May pinakita sa akin profile ng company, tapos sabi niya sa akin, dalawa lang daw ang gusto ng company. Ex-Taiwan, basta ex-Taiwan ka, tapos fluent ka mag-Mandarin. So, yun yung hiring nila. Kaya yung ibang mga nakasabay kong nag-exam, nung nalaman yun, kasi may initial interview. Merong i-interviewin ka mismo ng Taiwanese. Tapos, ayun na nga, nag-back out yung iba. May encourage nga din akong tumuloy, pero hindi talaga tumuloy. So, yung wala akong naging, may nakabatch ako, hindi ko siya kabatch na talaga pinabalik siya for interview at willing siya magpa-interview naman. Yung kabatch ko para doon sa exam, wala, hindi sila tumuloy. And then, ayun na nga,
magkaka-initial interview ng Mandarin, kaya nag-back out na sila. So, na-skip ko ha, nakalimutan ko sabihin, meron din pala itong speed test. After ng exam nyo, may speed test din yon. Kung familiar kayo sa mga munggo, yung munggo na gagamitan ng tweezer, yung parang chani na pahaba, tweezer ang tawag. Tapos, iisa-isahin mo yon na ililipat. Kung baga yung color ng munggo is imimix nila, red and green. Tapos, pag iisa-isahin mo yun, itatransfer dun sa kabilang side, kung baga mabilisan. Saka yung karayom at sinulid, isushoot mo dun sa butas. So, maliit tong karayom na to ha, kaya talaga mag-practice kayo para mabilis orasan din kayo. Saka dun sa pagsusulat ng number, may number doon na sunod-sunod isusulat mo sa papel, titingnan nila kung gaano kakabilis, magano orasan din nila yon. So, yun ang mga screening ng Tapos, may physical test din yun nga. Magbubuhat ka ng 25 kilos ng, hindi ko alam kung anong yun, parang buhangin yata. Yung basta nasa lalagyan siya, nasa stock or nasa isang lalagyan, ganon. Pero ako nung na-skip ko yun, hindi ko alam kung bakit, hindi nakalimutan yata nung nag-ano. Pero yung iba naka-encounter nun, bubuhat ka, ililift mo siya. Kung kaya mo, kasi nga dito sa Taiwan is kargador ka talaga, literal. Kumbaga meron talagang buhat ng mabibigat, 25 kilos up. Kaya kailangan nilang makita kung talagang kaya mo magbuhat. Ayun, yun yung mga ganun, yun yung na-skip ko. Sa Saturday, nag-wait na nga lang ako ng final interview. At mahaba na tong video, kaya next naman tayo. Okay, part 2. Thank you for watching.